Tila may hangover pa rin po sa Miss Universe sa mga Pinoy, pero ang mga hinahangaan nating beauty queen, ano-ano nga ba ang mga pinagdaraanan bago sumabak sa isang pageant? Alamin yan sa balitang hatid ni Athena Imperial. Marami ang humanga kay Miss Universe Iris Mittenaire ng France nang malamang natural beauty at walang ipinaretoke ang 24-year-old beauty queen. Iris was really natural. She had no surgery at all because it's not allowed in France to do surgery when you enter the Miss France contest. Now, I brought to say to young people, to children, you don't need surgery to be beautiful. You don't need surgery if you want to be Miss Universe. Sa larangan ng pagandahan kasi, hindi na bago ang usapin ng pagpaparetoke. Sa ilang Latin American countries gaya ng Venezuela, hinihikayat pa ngang sumailalim sa aesthetic surgery ang mga kandidata para maabot ang umano'y ideal standard of beauty sa mga patimpalak. Para sa beauty queen trainer na si Rogel Flores, hindi raw dapat ipagbawal at husgahan ang mga kandidatang piniling magparetoke o magpa-enhance ng muka at katawan. Ang mga babae kasi ngayon, they're free to decide on their own kung madadagdagan yung confidence nila. So they undergo cosmetic surgery. Pero paglilinaw ni Flores, may limitasyon sa pag-enhance ng muka at katawan. Enhancement lang talaga. Hindi yun talagang totally mag-iiba yung itsura mo. Yun ang hindi okay for a beauty pageant. Iba-iba rin ang opinyon ng ilang beauty queens ukol sa pagpaparetoke. I have nothing wrong against medical enhancements. Kung gusto mo, 3 pa ilong mo eh. As much as possible, mas gusto ko, preferably, my opinion, mas maganda kung natural. Sa likod nga ng bawat ngiti at posturang malaray na ang kwento ng paghihirap at pagsusumikap ng mga aspiring beauty queen. Sa Pilipinas, dumaraan ng maraming kandidata sa puspusang training bago sumabak sa local at international beauty pageants. Hindi nila alam na talagang katakot-takot ang pinagdaanan na sacrifices ng mga bawat sumasali ng beauty pageants. Sa beauty camp ng Kagandahang Flores, tinuturuan ng mga kandidata na mga dapat nilang malaman bago sumalang sa entablado. Pero ang tumatak na training regimen sa Kagandahang Flores, ang duck walk. It sums up everything that you have to know for long strides, tapos yung uso ngayon na ma-hips na walk. Mahirap pero very beneficial. Mainam daw ito para sa muscle memory. Maging automatic na sa'yo kung gaano kahaba yung tapak ng paa mo. And every step, hindi mo na kailangang ipilit na igalaw ang hips mo. Ang training, kadalasang inaabot ng 4 hanggang 5 oras. At dahil puhunan ang magandang figure, dumadaan din sila sa fitness training. Ang daily routine ko is come to gym at least 3 times a week. With fitness, talagang it depends on the candidate's body. Ang beauty queen aspirants na sina Krista at Janina parehong dumadaan sa training para maging handa sa pagsali ng pageants. Bagaman libre ang training sa camp, hindi pa rin maiiwasang gumastos. Hindi naman talaga ako, kumbaga, nag-i-invest dun sa mga damit or sa makeup. Dahil yun, simple lang din naman yung buhay natin. Sana rin daw ay mabago na ang kaisipan na puro ganda lang ang kailangan sa isang beauty queen. Hindi masamang maging maganda and at the same time, maging matalino, maging successful sa kung ano man yung ginagawa mo. Maliban sa pisikal na paghahanda, hamon din para sa kanila ang mga komento at suporta ng mga tao sa paligid nila. Is this still my identity? Because sometimes you feel like you're not perfect enough. Athena Imperial, GMA News.